Amen. Butingin mo nga po yung katabi mo na isang magandang umaga nang ngiti, syempre. Sabi nga ni Alay kanina, this is special day. Kaya kailangan, ngayon pa lang, ay meron tayong kagalakan. Amen? Kanina, habang dinidiscuss po ni Pastor Randy, nawa ay magkita-kita tayo sa April 17. Amen? Napakahalaga nun. Kung ang mundo ay namamanata, nagluluksa dahil patay yung Panginoon, tayo magdiriwang. Amen? At lalong lalapit sa Panginoon dahil buhay ang Diyos natin. Kaya patungo tayo sa i-celebrate natin yung 3rd anniversary. Kanina, pinakita ni Pastor Remy yung shades of green. Amen? May green na ba kayo? Sabi ko kanina, uy, pwede na itong pang-anniversary. Tapos binanggit ni Pastora, ito lang. Okay, sabi ko, change plan na, bago na lang, ibahin natin ang plano. Hindi pala ito pwede. Sayang. Pwede na sana eh. Pero, magsa-celebrate tayo sa ating pangatlong anniversary dahil yun ang plano ng Diyos. Amen? So, ngayong umaga, tayo po ay, Lord, Ikaw po ang patuloy na manguna sa amin sa araw na to. Patuloy niyo po kaming gabayan. At inihiling po namin, Lord, Banal na Espiritu, na sa bawat puso, Panginoon, ang bawat buhay ay makatagpo ka ngayong umaga na to, aming Diyos. Walang matigas, Panginoon, walang sarado sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa presensya mo. At Lord, tulungan mo kami na sa iyong salita, makita namin ang kaliwanagang nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, sa buhay na ito, makita ang liwanag mo, makita ang katotohanan mula sa iyo, at kami ay patuloy na lalakad, papalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming lalakad na naglilingkod sa iyo, at patuloy namin dinadalangin ng aming pamilya ay para sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga, sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so sa ating tema po para sa 2025, sabi nga dito, enlarge our territory. Amen? Nais ng Diyos na palaking ang teritoryo natin. Tapos, biglang naunawaan ko yung pinaisip sa akin ni Lord. Diba? God willing, si Kuya Gandhi ay sana after anniversary, baka saka mapunta ng Guam, no? Diba? Tapos, pag nakita niya na, hindi ko kasi kabisado ang Guam eh, pag nakita niya na maganda ang sistema ng Guam, diba? Ang mga nag-iibang bansa, pag nakita nilang maganda yung lugar, kinukuha yung alin? Yung pamilya, di ba? Eventually, kinukuha yung pamilya, kinukuha yung mga kamag-anak, yung mga taong malapit sa kanila. Biruin mo, si Chloe, baka sa Guam pa, no? Sa plano ng Diyos, anong punto, mga kapatid? Sa enlarging our territory, ganun din. Ang pinakamagandang lugar sa buhay mo, Australia ba? Canada ba? Dubai ba? Si Rosal, di ba, nakapag ibang bansa. Di ba? Tandaan natin, sa tema natin ito, ang pinakamagandang lugar ay yung presensya ng Diyos. Amen? Kaya yung pagnanais natin, halimbawa, pag napunta ka ng Australia, kukunin mo yung pamilya mo, ganun din dapat yung pagnanais ng isang Kristiyano. Pag naranasan mo si Lord, pag nalasahan mo yung sarap ng pag-ibig ng Diyos, wala kang ibang nais kundi kuhanin din yung mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga mahal mo sa buhay, at dalhin sila sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga napakasarap na ang isang pamilya ay sama-sama nagpupuri kay Lord. Amen? Kaya nga may isang kabataan, sa sobrang galak niya, tuwang-tuwa siya, na sabi niya, Kuya, Pastor, nagagala ako kasi bukas, kasama daw yung daddy ko, yung tatay ko. Diba? Iba kasi yung pamilya pag magkakasama sa sumasamba sa Panginoon. Yung joy na meron kay Lord,
ay hindi mo matatagpuan sa mundo. Amen? Kahit anong gawin mo sa buhay na to, kung wala si Lord sa kwentuhan, baliwala. Kaya handa na ba tayo mag-enlarge ng territory? Amen? Sa buwan ng March, ang ating sub-theme o ang temang binigay sa atin ay territorial dominion. Paano pa natin pamamahalaan yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Paano ba natin ito kikilusan ayon sa kalooban ng Diyos? So, ang teksto po natin sa umaga na to para sa ating pag-aaral ay mula sa aklat ng Roma. In chapter 8, verses 18 to 39. So, hindi na po natin yan babasahin dito dahil mahaba. So, pipili lang tayo ng mga highlights, key points para sa pag-aaral natin ngayong umaga na to. Okay? Ang aklat ng Roma ay sinulat ng lingkod na si Paul, na nasa dagat. Ay, hindi pala. Nasa kubo. Okay? Kasi, sa Roma, may mga Kristiyano na. At may ibang nagtatag ng church doon. Ngayon, nabalitaan to ni Paul, gusto niyang puntahan. Kaya siya sumulat para paghahanda sa pagpunta niya doon. Tapos, after ng Roma, lipat siya sana ng Espanya. Yun yung plano niya. So, ano nga ba yung sulat dito? Ano ba yung konteksto ng Romans 8:18 to 39? Sino dito may mga dinadaan ng sitwasyong hindi masaya? Hindi madali. May mga sitwasyon ba tayo sa buhay na parang imposible? Parang ang hirap? Si Paul, pinakita niya dito na ang lahat ng tao sa mundo ay nagdurusa. May dinadaan ng sitwasyon na hindi madali. Kaya, makikita natin na hindi lang yung tao sa mundo, kundi kahit tayo may dinadaan ng hindi madaling sitwasyon. Pero anong punto? Sa tuwing tayo ba ay dadaan sa mga hindi madaling sitwasyon, ano yung naiisip natin? Naiisip ba natin na, Lord, may problema mo, nasaan ka na? Bakit parang wala nangyayari? Totoo bang mahal ako ni Lord? Totoo bang nagaganap tong salita niya? Parang wala namang nangyayari, Lord. Diba, pag umaharap tayo sa mga hindi madali, lalo na kung meron mga kailangang bayaran, kailangan gawin. Ano yung estado natin kapag dumadaan tayo sa mga hindi madaling sitwasyon? Katulad ni Paul, sabi nga niya, naranasan niya ng mabugbog, makulong, maparatangan, masiraan ang barko. Naranasan niya ng maging stranded sa isang isla. Pero, anong sabi niya? Sa kabila ng ating mga nararanasan, sa kabila ng nararanasan mga kapatid, ibig bang sabihin, wala si Lord sa buhay mo? Hindi. Basahin natin. Anong sabi dito? In Romans 8:31, in the NIV, what then shall we say in response to these things? Kapag ikaw ay dumadaan sa mga hindi madaling sitwasyon, paano mo ito haharapin? Sabi diyan, if God is for us, who can be against us? Sabi sa Tagalog, ano nga ba ang ating sasabihin sa mga bagay na to? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Kung kakampi mo si Lord, sino pang pwedeng makatalo sa'yo? Sino pang pwedeng makapigil sa'yo? Kaya ang sabi niya, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anumang daanan mo, kapatid, hindi ibig sabihin talunan ka. Amen? Hindi ibig sabihin, wala si Lord sa kwentuhan ng buhay mo. Ang mahalaga lang, dapat mong malaman, sinong kakampi mo. Kanino ka kumakampi? Di ba sa mga estudyante? Sa mga estudyante, pag nag-groupings, sino dito nakaranas na madalas, nung nag-aaral siya o kaya nung may mga barkadahan, siya yung gusto laging kasama. Siya yung laging gustong kapiling sa grupo. Halimbawa, si Kuya Gandhi, may grouping siya. Sino pipiliin mo? Yung matatalino? O yung mga alam mong nagbubulakbol? Yung alam mong mabibigatan ka? Yung alam mong mahihirapan ka? O anong tahuan pipiliin mo?
Yung masisipag, magagaling, o yung tauhan na parang walang mangyayari sa grupo niyo? Diba? Kaya si Kuya Gandhi, nag-aaral yan, lagi yung pinipili. Bilang representative. Kasi magaling yung magsalita. Hindi ba magaling mag-explain? Diba? So, yung punto natin, kapatid, sa buhay na to, may pinipili tayong kakampi. Ang tanong lang, kakampi ba natin si Lord? Kasi pag humarap ka sa sitwasyon, paano mo to susolusyonan? Paano mo to lalakaran? Sabi nga ng teacher ko, ni pastor, nung daw nagkaroon ng conference, may isang Amerikano na nagsalita, nagturo. Sabi niya, sa Tagalog na lang, marami daw Kristiyano, gustong-gustong tinutulungan si Lord. Di ba tama naman yan? Di ba okay naman yan? Maraming Kristiyano, tinutulungan si Lord. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, Lord, kailangan ko ng pambayad, mag-enroll na yung anak ko. Dumulog ka kay Lord, lumapit ka, tama? Tamang gawin o hindi? Tama, lalapit ka kay Lord. Tapos, pagkatapos mong manalangin, hahanap ka ngayon ng mauutangan. Tutulungan ko na si Lord. Tutulungan ko si Lord gumawa ng solusyon. Kasi baka hindi kaya ni Lord eh. Maraming Kristiyano daw ganun, tinutulungan si Lord na para bang hindi kaya ni Lord. When we come to the Lord, matuto tayong magtiwala. Dumepende. Amen? May papagawa sa'yo si Lord, pero wag mo lalagay sa isipan mo na kailangan mong tulungan si Lord. Ibig sabihin, gumawa ka ng sarili mong diskarte, hindi. Amen? Kaya sabi dito, kung ang Diyos ang kakampi mo, kapatid, sino pang lalaban sa'yo? Sino pang pwedeng gumulo ng buhay mo? Kaya nga, ano pang sabi niya in verse 37, ano yung plano ng Diyos? Kung kakampi mo si Lord, ano mangyayari sa'yo? Sabi niya dyan, no. Ano, no. Pag may dumating na problema, lagi mo tandaan, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Diba? Pag may dumating na sitwasyon, para bang imposible na, sabi mo lang, no. In all these things, we are more than conquerors. Sabi mo sa katabi mo, no. Siyempre, medyo slang, no. Social. Bakit? Kasi minsan pag may problema tayo, ang hinahanapan din natin yung may problema. Imbis na magpalakasan tayo, humihina yung loob natin. Paalalahanan mo yung sarili mo. When you are facing difficult times, kapag ikaw ay may dinadaan ng sitwasyon, pag sila ay umaatake yung high blood, tandaan mo, no. Sabihin mo yung sarili mo, sabihin mo yung demonyo, in all these things, I am more than a conqueror. Amen? Sabi sa Tagalog, ngunit, sa lahat ng mga bagay na to, sa lahat ng naranasan mo, higit higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Amen? Anong pagkakatawag sa atin ni Lord, kapatid? Plano ba ni Lord na masira ang pamilya mo? Plano ba ni Lord na maging talunan ka? Plano ba ni Lord na maghirap kayo? Plano ba ni Lord na sasakit ka lang? Pahirapan ka ng sakit? Sabi dyan, sa lahat ng mga bagay na to, fill in the blanks, kahit anong gusto mong ilagay na problema, sitwasyon, ayaw kong replyan ng asawa ko. Sabi dyan, lagi mong tandaan, tayo. Amen? Ibig sabihin, ang mga taong nakipag-isa kay Kristo ay, ano daw? Higit pa sa mga nagtatagumpay. Amen? Tayo na nakipag-isa kay Kristo ay higit pa sa mga nagtatagumpay. Kaya ang sulat na to ay hindi para sa lahat. Ang sulat na to ay para sa mga tao na tinanggap yung pagliligtas ng Diyos. Tinanggap na kailangan niya si Lord sa buhay niya. Amen? Kaya kung ano man yung sitwasyon mo, hindi yan pang matagalan. Bakit? Kasi ang tawag sa'yo, higit pa sa nagtatagumpay. Kaya ang sabi dyan,
Huwag niyong kakalimutan na may kadugtong to. Higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya. Sino to? Sinong niya? Si Lord. Amen? Ikaw ay magiging higit pang managumpay dahil kay Lord. Kung ano man yung sitwasyon mo, ikaw ay magtatagumpay o higit pang magtatagumpay dahil kay Lord, hindi dahil magaling ka. Dumating nga tayo sa punto na para bang, Lord, ginawa ko naman lahat, bakit walang nangyari? Bakit? Nakalimutan natin to. Kailangan natin siya. Amen? Na sa atin ay, bakit gusto ka ni Lord magtagumpay? Bakit ba gusto ni Lord na maging higit ka pa sa mananagumpay? Kasi mahal ka ng Diyos. Diba? Kaya kapag iniisip mo na, Lord, talaga bang mahal mo ako? Ba't ganito yung buhay ko? Huwag mo ibase doon. Bakit? Ito yung pagkakatawag niya sa atin. Mahal ka ng Diyos. Papayag ba ang Ama na ikaw ay mahirapan? Papayag ba ang Ama na ikaw ay maging talinan? Hindi. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya ikaw at ako, lagi natin tandaan, bago nangyari to, kaya tayo nagiging mananagumpay. In Romans 5, 6, 7, makita natin, kaya lang tayo nagtatagumpay dahil si Kristo ay namatay para sa atin at nagtagumpay. Amen? Napagtagumpayan na niya yung laban. Kaya ikaw ay mananagumpay na. Kaya ang tema po natin ngayong umaga na to ay we are more than conquerors. Amen? Sama-sama tayo, walang iwanan. Hindi lang si Pastora ang nagtatagumpay. Hindi lang si Tita Violi ang nagtatagumpay sa Zumba. Pati ang kanyang pati ang kanyang apo. We are more than conquerors, kapatid. Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Pero tanong, bakit mukha kang talunan? Yan katabi mo. We are more than conquerors, kapatid. Amen? So pag-aralan natin, ano ba yung we are more than conquerors? Okay? So, pakibasa nga ito. Pag may makakabasa nito, may premyo kay Kuya Gandhi. Okay? Ang basa po dyan ay Hupernicaw. Hupernicaw na ito ay Greek word. Okay? Greek word. So ito, sa mga dumaan sa math, familiar ba kayo dito? Sa symbol na to, although hindi siya curly. So pi ang basa natin, pero sa Greek pala, ang basa nila ay P. Kaya merong letter P, Hupernicaw. Ito, yung P na to, letter R yan. So hindi ako magtuturo ng Greek. Pinag-aralan ko lang yung Hupernicaw. Alam mo ba Hupernicaw ka? Araw-araw. Ano yung ibig sabihin ng Hupernicaw? More than conqueror. Yun yung ibig sabihin ng Hupernicaw. Bakit? Kasi, ang ibig sabihin po ng Hooper, dito ginawa yung salitang hyper. Okay? Mamaya ka pa, hindi pa nagtatanong. Okay? Ang Hooper, ibig sabihin over, above, beyond measure, hindi masukat. Amen? Kaya nga Hooper, samantalang itong nikaw, means to conquer or victory. Dito galing yung root word na Nike. Alam niyo yung Nike? May sapatos ba kayong Nike? Nike. Okay? Ang Nike, kinuha nila yan sa Greek goddess na ang ibig sabihin ay victory. Kaya ang Nike o Nikaw, ibig sabihin tagumpay. Yun yung ibig sabihin ng logo nila. Victory. Diba? Kaya nga yung mga basketball player, para sa victory. Kaya ang ibig sabihin ng Hupernicaw na nasa buhay mo, kapatid, huwag ka nang malungkot. Amen? Dahil sa araw na to, malalaman mo kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Amen? So, basahin ko lang po ito ng matulin sa English muna. To be more than a conqueror, kasi minsan, pag-translate sa Tagalog, hindi makuha yung buong essence eh. Bakit po pala tayo bakit ko binalikan yung sa Greek word ng more than conqueror? Kasi, ang Bible ay sinulat yung New Testament, particularly, ay sinulat sa Greek.
Kaya inaalam natin, ano ba ibig sabihin talaga ng word na yon? Di ba? Over, beyond measure. Okay? Sabi diyan, to be more than a conqueror means we not only achieve victory. Hindi lang victory, but we are overwhelmingly victorious. Amen? Kasi Kuya Gilbert, dati prayer lang. Ngayon, nandito na ulit ngayon, di ba? Victory, overwhelmingly victorious. Sa iba, pwede nang ma-paralyze. Pero dahil kasama sa Lord, dahil pinanalangin, at tinulungan siya ng Diyos, dahil nagkaroon ng kagalingan mula kay Lord, that is overwhelmingly victorious. This signifies not just a simple win, but a triumph that goes beyond the ordinary. Sa Tagalog, ano pong sabi? Ang pagiging higit pa sa mananagumpay ay hindi lamang natin nakakamit ang tagumpay. Ayaw lang ni Lord na magtagumpay ka. Kundi tayo ay labis na nagwagi. Labis na nagwawagi. Amen? So hindi lang magtagumpay, kundi sobra-sobra labis. Ito ay nagpapahiwatig hindi lamang isang simpleng panalo, ngunit isang tagumpay na higit sa karaniwan. Okay? Overwhelmingly victory. Higit sa karaniwan. Example, para po madali niyong maunawaan. Okay? Halimbawa, ang kalalakihan natin ay bumuo ng grupo. Basketball sila. Amen? Sila lang kasi hindi ako sanay. Okay? Bubuo ng grupo, magbabasketball. Ayan, andyan yung mga player, pambato. Si Pipoy, si Benok, si Kevin, si Lito, si Gilbert. Wala na yata ibang player eh. Ay, si Kuya Gandhi pa pa, si Kuya Gandhi. Okay? Marami tayo. Okay? Nilabanan nila yung mga kabataan. Pag ang score ay nangyayari. Pag ang score ay halimbawa sa basketball, 65 sila, ang kabataan 60. More than conqueror ba yon? Hindi. Victory lang yon. Ang overwhelming victory. Halimbawa sila, nakakuha ng 100 points. Tapos yung kabataan, nakakuha lang ng 10 points. Iyon ang overwhelming victory. Paano mangyayari yon? Bayaran nyo para wala love. O, pag hindi ka nag-shoot, may 100 ka. Okay? Yun ang overwhelmingly victory. Bakit? Dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Ayun pa pala, magaling din basketball player din yun, nakapula sa dulo. Nakita yan sa TV. Amen? So yun yung overwhelming victory. Hindi lang plano ng Diyos na para bang sapat-sapat na hindi. Ang nais ng Diyos, overwhelming. Bakit? Para mapakita niya, nakasama mo siya. Amen? Katulad sa buhay ni Abraham, nung nasakop, nabihag si Lot, yung kanyang pamangkin. 5 kaharian yung nagsama-sama. Si Abraham, nung nabalitaan yung sumugod. Siyempre, mahal na mahal niya yung pamangkin niya, sumugod. Alam mo, ilan lang itauhan niya? 300 plus lang, 318 yata kung di ako nagkakamali. 318, hinati pa niya sa 3. Ang kalaban nila, 5 kaharian. Wala niyo kung sino nanalo. Si Tulfo. Hindi, siyempre si Abraham. Amen? Si Abraham, wag sana Lord, hindi yan. Tama na isa. Okay. Si Abraham nanalo kahit 318 lang. Hindi pa mga sundalo yun, mga alipin pa yun, trabahante. Pero dahil kasama nila si Lord, natalo nila yung 5 hari at nakuha niya si Lot. Ibig sabihin, kaya siya nanalo dahil kasama niya si Lord. Amen? Kaya yun yung ibig sabihin ng more than conqueror, kapatid. Huwag mo tingnan mababa yung sarili mo. Dahil ang taong nakipag-isa kay Kristo, sabi nga doon, in upper verses, ang taong ginagabayan ng banal na spirito. Siyempre, pag ginagabayan, ibig sabihin, sumusunod. Sabi mo sa katabi mo, sumusunod. Okay? Hindi ginagawa yung gusto niya. Kasi siyempre, may strategy na si Lord. Kailangan mo lang sumunod. Okay? Pag-aralan po natin, what does it mean to be a more than conqueror? Kinulang ako ng A.
Ano ang ibig sabihin ng pagiging higit pa sa mananagumpay? Hindi to yung ganito ha. Halimbawa, si Tatay Dante, nung panahon niya, si Gayan, napakatindi niyan. Napakatapang. Hindi naman paglasing lang, kundi pati ano. Okay? Yeah. Siya yung conqueror siya. Kayang-kaya niyang pasunurin mga anak niya. Pero, sabi nga, ang lalaki daw, ulo. Kaya lang, ang babae, leeg. Ibig sabihin, makakagalaw lang yung ulo dahil sa leeg. Kaya kung yung mga lalaki ay mananagumpay, ang babae daw ang may hawak ng tali. Sila ang higit na mananagumpay. Tinan mo yung katabi mo, more than conqueror ka ba? Amen? Meron ba dito sabi nga nila, ang mga lalaki hindi takusa. Amen? Takusa ba? Hindi. Hindi. Ayaw lang ng gulo. Amen? Kasi siyempre, sila din naman mahihirapan eh. Di ba lito, no? Okay, bubuo tayo mamaya ng grupo. Sino ang presidente ng mga asawa ng more than conqueror? Okay? Sino kaya magiging presidente? Okay? So, pag-aralan natin, ano ba ibig sabihin ng more than conqueror? Ano ibig sabihin ng higit sa mananagumpay? Ano ang pagkakatawag sa iyo ni Lord? Kapatid, kung may dinadaanan ka ngayon, tandaan mo tong 5 bagay na to. Una, number 1, to be a more than conqueror means we hope in eager expectation of deliverance. Umaasa tayo ng may masidhing pag-asa ng pagpapalaya. Okay? Ulitin natin. We hope in eager expectation. Ibig sabihin, umaasa ka kapatid. Yung ginagawa mong umaasa, meron kang pinangahawakan na masidhing pag-asa. Ulit-ulit. Meron kang matinding pananabik, matinding pag-asa, matinding kasiguraduhan na palalayain tayo ng Diyos. Ano yung pagpapalaya ng Diyos? Ibig sabihin, kung ano man yung sitwasyon mo kapatid, hindi yan pang matagalan. Permanente lang yan. Amen? Permanente lang to. Amen? Permanente lang yung high blood, kaya hindi ako makaten. Permanente lang. Temporary lang. Mali pala, temporary lang. Panandalian. Buti lang, nandiyan si Pastora. Okay? Kaya, salamat. Okay? So, temporary lang. Panandalian lang. Hindi yan pang matagalan. Kaya yung isang anak ng Diyos, kahit may problema siya, masaya pa rin. Bakit? Kasi umaasa siya na isang araw, ang buhay niya ay babaguhin ni Lord. Dadalhin sa isang mas maganda, mas maayos, at mas mayaman na buhay. Amen? Panandalian lamang ang sitwasyon. Iyan yung kapag-asahan natin. Kaya ang isang taong umaasa, nakakita niyo ba kayo ng batang umaasa? Na pag-uwi ng tatay ko, bibilan ako ng bike. Pag-uwi ng tatay ko, bibilan ako ng lollipop. Anong itsura ng batang naghihintay? Excited, di ba? Ganon din sa buhay natin. Kaya kung may sitwasyon ka dinadaanan, huwag ka na magpakalungkot. Bakit? Kasi may pag-asa tayo. Yan yung kaibahan natin ng mga taong lumalayo sa Panginoon. Bakit? Kay Kristo may pag-asa. Kung paanong namatay siya at nabuhay na magmuli, ibig sabihin, kayang-kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay para sa ikatatagumpay natin. Amen? Kaya may pag-asa tayo. At ang taong umaasa, hindi tumipigil. Amen? Ang taong umaasa, nagpapatuloy, hindi umaayaw. Sabi nga ng mga sabungero, ang nagwawagi ay yung mga nagsusugal ay hindi umaayaw. Mga sugarol pa yun, sabungero pa yun. Paano pa yung mga Kristiyano? Amen? Dahil may pag-asa tayo na isang araw, mararanasan natin yung pagpapalaya, yung pagkilos ng Diyos. Kaya sa buhay mo, lagi mo sabihin, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Kaya nga po ang sabi dito in Romans 8,
18 to 19, tignan mo yung panimula niya, oh. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maiambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Amen? So meron siyang dinadaan ng sitwasyon. Meron siyang pagtitiis, pagdurusa. Applicable ba ito sa lahat? Hindi. Yung mga nagtitiis lamang kay Kristo, para kay Kristo. Yung nakikibahagi sa kanyang suffering. Kasi sa kanila maihahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay nasa kay Lord, kung ano man yung dinadaanan mo, sabihin mo, wala ito sa gagawin ng Diyos sa buhay ko. Dadaanan ko lang to. Amen? Hindi mo maikukumpara yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng mga kabataan natin ngayon, nakatagpo ako ng kapayapaan sa puso ko. Sabi nga ni Lord, kahit sino mang kabataan, lalo na yung mga malalapit sa akin, umalis man sila, tandaan mo, may tanim na sa puso yan. Babalik at babalik yan. Babalik at babalik yan. Noong una, sakit-sakit yung kalooban ko eh. Ubuhos mo lahat. Katulad ng kukulang na lang, idikit mo talaga. Kasama, sabay-sabay kayo matulog, sabay-sabay kayo kumain. Pagkasama mo, okay. Pag iba na yung kasama, nakukuha na ako. Meron ako isang kilalang kabataan. Malapit sa akin, malambing. Okay, na nagturo ako para sa akin yung teaching ni Pastor Aris. Ilang araw lang, nakakasama yung kaibigan. Ayun. Madaling araw na naman umuwi. Kung ano-ano naman ang ginagawa. Pero sabi nga dito, meron tayong pag-asa. Amen? Kaya hindi tayo susuko. Kaya nga nung last Sunday, noong kami ay nakilalay, kasama ko si Gab-Gab. Kakain na kami So pag kumakain kami, ang routine ko, pag kumakain ako, yung kamay ko nakalay hands dun sa pagkain. So yun din nanuturo ko sa kay Yana, kay Gab-Gab. Tapos nung susubuan ko na si Gab-Gab, Patoy! Ganyan tawag sa akin, Patoy! Patoy! Ay, sabi ko, oo nga pala. Sorry. Magpe-pray nga pala bago kumain. Kaya pag may tumawag sa akin ng Patoy, alam niyo kasi na yan. Yung ginagawa natin para sa mga susunod na henerasyon, natatanim yan sa kanila. Amen? Kaya hindi tayo pipigil. Hindi tayo magpapaawat sa gagawin ng Diyos. Amen? Kasi may inaasahan ka, may mangyayari sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may mangyayari sa buhay mo. Amen? Number 2, kung meron tayong kapag-asahan kay Kristo, yung mga conqueror, hindi yan lugmokin ha, masayahin yan. Bakit? May pag-asa At yung number 2, yung more than conqueror, sabi pa dito sa 21, kung paano yung pagpapalayaan, hindi ko na nasa blog, ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Ang mga tao daw na malayo kay Lord, mapupunta sa kabulukan. Pero yung mga tao na malapit kay Lord, nakikita nyo blooming. Maganda yung countenance. Amen? Bakit naranasan yung presensya ng Diyos? Pero yung mga taong malayo sa Panginoon, walang ibang pupuntahan, kundi kamatayan. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo, hindi yan tingin nabubulok. Bagkos, lalong gumaganda, lalong pumapogi. Amen? Honestly, di ba? Ang taong problemado, hindi dito nakakita ng taong problemado tapos bakas na bakas ang mukha niya. May mga ganun, di ba? Yung alam mong stress na stress. Yung mga taong giniginaw, bakas na bakas yung yung pag... Okay na yan, kesa yung pawis na pawis tayo. Amen? Okay, so, tandaan natin kay Lord may kalayaan, may kapayapaan. So, pangalawa, kung may pag-asa tayo, ang isang more than conqueror, we face trials with confidence. Hinaharap natin ang mga pagsubok ng may kumpiyansa. Amen?
ng buong lakas, buong tapang, hinaharap mo yung anumang sitwasyon. Ako dati, takot ako sa mga problema, takot ako sa mga sitwasyon. Hanggat makakaiwas ako, iiwas ako. Pero hindi ko alam, tinatakasan ko lang pala ang problema. Tinatakasan ko lang pala ang sitwasyon. Kailangan pala, ang isang more than conqueror, ang isang anak ng Diyos, hinaharap mo yung anumang problema. Hinaharap mo yung anumang sitwasyon nang may kumpiyansa. Bakit? Kasama mo si Lord, kahampi mo si Lord. Amen? Kaya matapang ka, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Panginoon. Kaya, ito lang siguro yung hindi ko kayang gawin ng with confidence. Kasi siguradong manlalamig ang aking mga kamay at mga paa. Pero ganun pa man, ano mga harapin natin, may galak sa puso, may tapang. Amen? Na ang buhay natin ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Amen? Kaya nga, kung may calling ka kay Lord, harapin mo na kapatid. Kung meron kang tawag kay Lord na maging leader, kung may tawag sa'yo na magturo, kung may tawag sa'yo na humawak, maggawain sa inyong mga bahay, magkaroon ng mga Bible study, umabot ng mga tao, lakaran mo na kapatid, hanggang kailan pa. Sabi nga ng isang pastor, Pastor Greg, paano mo daw malalaman na may calling ka? Kapag ang isang tao ay lumapit sa lingkod ng Diyos at nagtanong, paano ko po ba pastor malalaman na may calling ako? Yan na yung senyales, may calling ka. Kasi nagtatanong ka na. Amen? So kung ano man yung nararamdaman mo sa puso mo na pagkatawag ng Diyos, harapin mo na with confidence. Amen? Dahil sasamahan tayo ng Diyos. Sabi nga po dito in Romans 8:22-23, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang isang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Amen? Madali po bang manganak? Si May tatanungin ko. Master to master. Kaya kayo, mga ano lang kayo. Si Inang, ayan, si May, mga masteral yan. Okay? Bakit? Bakit ko pa binanggit kung gaano kahirap yung panganak? Hihinalin tulad na ang buong mundo ay dumaraan sa ganong hirap. Amen? Katulad ng isang nanganganak, yung sang nilikha. Sabi sa verse 23, at hindi lamang ang sang nilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din. So hindi ibig sabihin na born again ka, Christian ka, wala ka ng problema. Amen? Ibig sabihin, kapag ikaw ay na kay Lord, bidadaanan ka pa rin. Pero, sabi nga dito, habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan, na kahit ano man yung mangyari, meron kang pinangahawakan sa Panginoon at kaya mong harapin at hindi ka tatakas, hindi ka magpapaligoy-ligoy. At dalakaran mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? So una, may pag-asa. Meron kang eager expectation. Ikalawa, with confidence, hinaharap natin yung mga sitwasyon. Pangatlo, kung tayo man ay nalulunod sa mga pangyayari. Minsan nakakagawa tayo ng maling desisyon na ipagpapalit natin si Lord. Nakakaranas tayo ng mga resulta ng ating mga ginagawa. Nalulunod sa kung ano-anong gawain. Tandaan natin, number 3. Ang isang more than conqueror, meron siyang tulong na nararanasan mula kay Lord. Amen? Ito yung salbabida. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung alam mong tutulungan ka ni Lord, magpapakalungkot ka pa ba? O magtitiwala sa Panginoon? Surely, ang isang more than conqueror, matatanggap, mararanasan yung tulong ng Diyos. Amen? Lahat naman siguro tayo, napatunayan natin na ang Diyos natin ay buhay at kumikilos pa rin hanggang ngayon. Amen? Katulad ni Kuya Gilbert, kung dati, hirap na hirap, naranasan niya. Mahirap yun, di ba, Kuya Gilbert? Hindi madali. Pero para ka nalulunod. Pero dahil sa tulong ng Diyos, nakaalis tayo sa sitwasyon na yun. Kaya ang sabi in 26:27, sa chapter 8, sino daw po yung tumutulong sa atin? Kasi minsan gusto mo nang bumigay eh.
Minsan pakiramdam mo, pagod ka na, ayoko na. Pero sabi dito, ang isang more than conqueror nagpapatuloy dahil may pag-asa na may lakas ng loob. Kasi tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Amen? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ano man yung dinadaanan mong sitwasyon, kung ano man yung bagay na nahihirapan ka, lalo na yung pagsunod sa Panginoon, lagi mong hingin ang tulong ng Banal na Espiritu. Amen? Kapag may sitwasyon, lapit kay Lord, hindi lapit kay Bombay. Parang bibihira na yung Bombay na yun. No? Parang nangonting na sila. Tama ba? Base sa aking observation lang to. Okay? Number 4. May tulong palagi. At kapag may tulong palagi, ano man yung haharapin mo, ano man yung sitwasyon mo, na para bang tingin mo, Lord, hindi ko na kaya. Ano bang gagawin ko dito? Number 4, we turn obstacles into opportunities. Ginagawa natin mga pagkakataon, ang mga hadlang. Ano man yung pader na nasa harapan natin, akyatin natin. Amen? Kung hindi mo maakyat, gibain mo. Ano man yung problema mo, lagi mong alalahanin yung sinasabi ng salita ng Diyos. In Romans 8:28, na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit-lakit na gumagawa para sa kabutihan nila ng mga umiibig sa Diyos. Yung lahat daw ng sitwasyon mo ay ginagawa ni Lord na mabuti. Para sa lahat din ba to? Hindi na kasi sumasagot ka na. Okay? Itong mga bagay na to, may problema ka, tapos doon mo marirealize, thank you Lord, kaya pala. Yung sitwasyon na to ay para sa mga dito. Amen? Yung mga umiibig sa Diyos. Kaya nga mahirap kapag wala si Lord sa buhay mo. Kasi, paano mangyayari to? Ba? Kung ngayon, halimbawa, ngayon may dinadaanan ka, may mga sakit, may mga sitwasyon, lagi mong tandaan, inaayos ni Lord ang kwento ng buhay mo para sa mas magandang testimony. Amen? Pinapaganda ni Lord yung kwento ng buhay mo. Kung dati, puro pangit yung nangyayari, kapag humakbang ka sa paglilingkod kay Lord, sa pagsunod kay Lord, pinapaganda ni Lord yung kwento ng buhay mo. Amen? Na isang araw, maririnig natin mag-testimony si Tita Nilda ulit. No? Napakasarap ng lutuin yan eh. Isang araw, anumang sitwasyon mo, meron kang mas magandang kwento dahil sa Panginoon. Bakit? Sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Kaninong layunin? Kay Lord. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo, alamin mo, Lord, magtitiwala ako sa iyo kasi alam ko, hindi mo ako ipapahamak. May layunin ng Diyos. May purpose si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ang Diyos. Wala namang walang ka-power-power o ano. May purpose si Lord. Kaya pala kasi may loob mo, kasi more than conqueror ka. Inom ako ng Coke, may purpose si Lord. Hindi. Ibang usapan na yun. Okay? Number 5. Madalas ako nagtuturo ng Coke, tapos ako madalas din yung nakikita nyo binibilhan ng Coke. Number 5. We emerge stronger after the challenges. Diba? Panghuli, ang isang more than conqueror. Bay, anong nararanasan ng mga taong nagte-training? Nagpa-practice. Ang resulta, lumalakas, humuhusay, gumagaling. Kaya ang anak ng Diyos na dumadaan sa iba't ibang problema, pundasyon mo yan. Amen? Pundasyon mo yan na itong mga problema na to, na pagtagumpayan to ni Lord, nakasama ko siya. Amen? Napagtagumpayan ko to, kasama si Lord, kaya kahit ano man dumating, handa ang isang anak ng Diyos. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, kaya tayo dumadaan sa mga hindi magandang sitwasyon
para palakasin ka din. Amen? Katulad ng isang barko, ang testing nun, hindi sa malumanay na tubig. Ang testing ng barko, pag dumarating sila sa bagyo. Amen? Kaya, ang nais ng Diyos, mas lumakas ka. At natutuwa ako sa Panginoon kasi ang mga anak ng Diyos sa CLGM, nakikita natin yung paglago. Amen? Nakikita natin yung paglakas. Kaya nga sabi dito, ulitin-ulit natin in verse 37, subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay. Sa pamamagitan ni Lord na umiibig sa atin. Ito ay sapagkat nakakatiyak ako. Ayan na, sabi ni Pablo, sabi ni Paul, nakakatiyak ako na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan, o mga bagay na darating. Past, present, future, wala kang dapat ipag-alala, kapatid. Anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi ang mataas na bagay o ang mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo, Jesus na ating Panginoon. Amen? Walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa isang anak ng Diyos, kapag dumarating ka sa problema, lagi mong tandaan, mahal ako ng Diyos. Amen? Kasama ko ang Diyos. Kahampi ko ang Diyos. Dahil ang nais niya, araw-araw, maging more than conqueror ka. Amen? Nasa mo yung tagumpay. Kaya nga, recap po natin, ano ba yung we are more than conquerors? Una, meron tayong kapag-asahan. Diba? Meron tayong eager expectation. Ang mga anak ng Diyos, hindi basta-basta naapektuhan ng mga problema o kung na problema ka man, natatauhan ka, napapaalalahanan ka na may Diyos kang kasama. Amen? May pag-asa. Pangalawa, may kumpiyansa tayo, hinaharap natin. Amen? Pangatlo, merong tulong mula sa Panginoon. Hindi pwedeng wala, hindi papayag ang Diyos na walang tulong na magmumula sa Kanya. At number 4, we turn obstacles into opportunities. Yung problema mo, may layunin ng Diyos. Merong magandang resulta si Lord pagdating dito. At number 5, lalabas tayong mas matalino, mas malakas, mas matapang dahil kay Lord. Amen? Kaya ang buhay ng isang more than conqueror, pataas ng pataas ang paglilingkod niya sa Panginoon. Amen? Mas marami siyang nagagawa para kay Lord. At ito po yung iiwanan kong verse sa inyo. In 1 John 5:4, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Sabi diyan, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ang sino mang kapanalig ng Diyos, ang sino mang mula sa Diyos, ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ano daw yung panghawakan natin? Kaya tayo may tagumpay? Ang ating pananampalataya. Amen? Kaya, salamat kay Lord, kasi sa buhay mo, wala siyang ibang nais, kundi maging higit ka pa sa mananagumpay. Amen? Lamang na lamang si Lord sa buhay mo. Kaya, sa buhay natin, tandaan natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Doon lang tayo maglinger at sigurado yung puso mo ay hindi ka basta-basta manghihina. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa araw na to. Meron po ba tayo natutunan? Amen. So, ngayon po ay tutungo tayo sa ating